Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ami for Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you, November 1 to 15. Ayun, nahulog na. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din. Sana kataba na po sa inyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto nyo, na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Taurus. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, labakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Sasabihin ko lang kung ano yung nasa card, ha? At wala akong idadagdag na kahit na anong salita kung hindi ito manggagaling lang ito sa card. Kasi iba kasi medyo, alam mo na, yung medyo maiksi ang pag-iisip, no? Pakilawakan nyo lang po kasi hindi nyo ito energy lang, no? Ang dami nyong energy. Tsaka hindi nyo ito personal reading, okay? Okay, there's a commitment. Ingat kayo, no? Kasi merong iba sa inyo na tao na may third party na ayaw mamili. Hindi siya mamimili. Kumbaga, puro ano to fire sign. We have an Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, and Libra. Ingat pa rin, basta mag-ingat kayo, no? Ingat kayo palagi. Kasi, meron ako nakita dito na tao na baka mapunta ka sa third party relationship. Ha? We have the cat. Diba? Dito na nga. Mga poker face. Okay, we have the two face. Friend man yan, lovers man yan, ingat kayo sa mga mapagpanggap. Diba? Also, victory in some endeavor. Maaaring ikaw is related to an Aries, diba? Yan. Meron daw bagay na maganda sa ibang parte ng buhay mo, diba? Maaring ito kasi isa fire. Ibig sabihin, hindi naman siya fire actually kasi para sa akin, this is an Aries. Ano siya, maaring ito is an activity, something doing na ibinibigay mo yung effort mo. Basta parang activity, something siya. Yan, meron daw victory doon. Pero April, maaring itong victory na to is mangyayari by April, no? Ano man to, or maaring by April is related sa inyo. Maaring may mga vacation, traveling, pupunta sa Sakura, ganyan. May mga good thing happening kasi this is a flower, ibig sabihin, may mga good things. And we have the love, maaring date with under the Sakura, di ba? Yung mga ganon. O kaya naman may mga victory kayo na gagawin, di ba? Kung kailan man tong part na to, na victory na yan, baka matanggap nyo yan. Also, the love. Yan. Maaring iba dito is, may tao dito na ako nakikita na ma-attract sa'yo. No? Maaring this a new person of love. Pero ingat kayo, sabi ko nga sa'yo dito, na maaring mapasok kayo by a third party relationship, ha? Kailangan nyo maging clear kasi sabi, we have the two pace, di ba? And the beetle, the good fortune. Good fortune is coming to you. Also, yan, di ba? The victory, maaring this sa April, or when it comes sa love, is an attraction coming in. Someone is behaving stupidly. Okay? Siguro naman, alam mo naman kung sino na yan, no? Makaramdam ka. Pakiramdaman mo kung sino yung mga tao na yan.
trust your intuition. Sa nakita ko dito, someone is hindi siya nagsasabi ng totoo. Pero they want to give effort something. No? They want to give effort something, pero handun yung maaring may mga hinahide. Maaring ikaw ito, no? Someone's hiding something na ayaw niyang malaman ng iba. Andito kasi yung may tao kasi nasasaktan. Very hardship sa kanya itong taon na to. Maaring meron siyang isang bagay na ginive effort niya. Ang isang bagay pero yung pain, nandun pa rin yung still, no? Sa nakita ko dito sa kanya. Iba sa inyo, siguro nagkakaroon kayo ng problema when it comes to your money. May mga sitwasyon na hindi niyo pa totally ma-accept. O kaya may mga sitwasyon kayo na pinag-iisipan, no? Either, urong-sulong kasi, either ito is, parang dito kayo nagsisiyasat kayo sa sarili niyo, naghahanap kayo ng katotohanan, either you want to return to something, relationship or trabaho, ganyan. May mga gusto na kayo i-withdraw. Minsan gusto niyo na rin mapag-isa, ganyan. And then yung minsan nagmumuni-muni kayo. Hando kasi yung lungkot, hando yung sadness, yung feeling abandoned, iba dito para kayong naiwan sa ere, ganyan. And then yung situation na maaring nadidepress kayo, di ba? Ganyan. May mga unexpected talaga na situation na nakaganapan. Also, no? Maaring ito is to your family, karelasyon, or kasamahan sa trabaho. Na maaring may mga magsisinungaling or may mga tao na magiging sneaky. Tandaan nyo, we have the two faces, no? Sa nakita ko dito. And then, handa naman yung happiness in other part ng iyong buhay, no? Na iyong aspeto ng buhay ngayon, Taurus. Sa nakita ko dito. Handin pa rin yung pagbubuklod-buklod, may pagbabalik naman ng bagong sigla. After the pain na mararanasan mo, makaka-receive ka naman ng satisfaction. Maaring ito is related sa iyong family, ganyan. And then pa rin yung may mga wish come true na makakamtan ka pa rin this time. May mga malalaman ka rin naman na katotohanan sa ibang part ng buhay mo. May mga ideas ka daw na gagawin this time na ikaka-growth mo. Kumbaga, you need to start a new beginning ng buhay mo. There's a new journey in your life. Either this is a project or an activity na magkakaroon ng victory or magkakaroon sa inyo na maaari ito is opportunity sa iba. Bagong trabaho, bagong project, ganyan. Opportunity is something na magpo-focus daw kayo. And also, may magandang resulta dito sa gagawin nyo na ito. No? This is a breakthrough para sa'yo, para magkaroon ka ng renewal sa sarili mo. Kasi there's a victory and success ako nakikita dito. Iba dito is more on kasiyahan, fullness, also development when it comes to yourself. Kumbaga, more on maturity, more on focusing sa sarili, more on focusing sa mga goal or magko-concentrate ka sa isang bagay na ikasasuccess mo. Kasi if you are focusing more to yourself, more on victory and success na magaganap sa buhay mo. Tingnan natin na kung anong makikita ko dito. Ano pwede ko malaman kay 7? May travel kayo? Finished and unfinished ha, yung mga old things or old na thinking, situation, rules, something, ganyan. I-change nyo na yun ha, para makamove out. Give effort to change something. No, finish the unfinished. 7 of Swords, please. Oh. Ano nito? Tapos na? Ano mangyayari? Sana hindi kayo to. Okay.
Meron akong nakikita na maaaring meron kang marireminizing na memories from the past, no? Andun kasi yung maalala mo yung mga taong nangloko sa'yo, tao na naging sneaky, tao na mga nagsinungaling, mga tao na hindi naging totoo sa'yo. Maybe this your person or your family o kasamahan sa trabaho sa nakita ko dito. May mga maaalala ka daw. And then, iba dito is magkakaroon kayo ng chronic stress with something that you hiding, no? Maaaring mga pinagdadaanan nyo sa ngayon. Yung iba sa inyo na hindi pa totally na nakaka-move on, na nai-stuck pa rin kayo sa sitwasyon, no? Ng isang bagay. It's more on dissatisfaction. Maybe this is the past sa iba. More on dissatisfaction. Yung iba is maaaring current to. Yung iba daw is makakaramdam daw kayo ng pagka-boring, no? Sa isang situation in your life, sa ibang aspeto ng buhay mo. And dito rin yung iba is maghihintay daw ng sign to move on sa nakikita ko dito. May offering din ako na nakikita. Dito, maaari may makikipag-communicate sa'yo, a person from the past, ako nakikita, or a new person, ha? A person from the past or a new person, ako na nakikita dito. There's an offering. Either it's an opportunity or a love relationship. Kasi we have also the love din. Pero mag-ingat ka rin dito, no? Sa nakita ko dito, maaari itong tao na to is meron siyang karelasyon. Pero you need to trust to your intuition. Hindi ako nagkamali. Iba dito is a work. Pero mag-ingat pa rin kayo. 2 beses ko na nakita yung 3 of Swords mo. Kasi baka at the end is, hindi rin kayo. Siguraduhin mong maigi ha, na clear kasi ang nakita ko dito is more on panloloko. Maaring ito is may family o may karelasyon, ganyan. Maaring, sabi ko nga, di ba una pa lang, baka mapasok ka in a third party relationship. Kung this is a work related, it's good to receive itong sitwasyon na to, no? Sa nakita ko, nai-stress ka at gusto mong mag-iba ng work, why not? Diba? More experience is more katatagan ang nakikita ko dito. Kasi we have the Ace of Pentacles din, no? Diba? Ibig sabihin, may mga bagong new beginning in your life na makapagbibigay sa inyo ng satisfaction dito. Ay, gumin na anak, nahuhulog ka ba? Eh, kasi nag-aano si mami. Ang talaga dito. Tingnan natin si Eight of Coins. Uy, it's more on success. Para saan? May travel ba kayo? Okay, thank you. Meron ka daw isang bagay sa buhay mo na gagawin. Ang dami mong 6, oh. 1, 2, 3. 3, 6. Very good. Meron ka daw, tsaka 2, 8. Meron ka daw na gagawin at bibigyan ng isang lakas. Hard work to hard work. Actually, may makakaramdam ka dito ng pagod. Maybe this is your passion, no? You will jump to your passion. And then, maaaring maglalabas ka ng pera dito sa nakita ko. Maglalabas ka ng pera. Parang basa yung balikat ko. Tinupuan pala ako na anak ko. Maglalabas ka ng pera dito, pero ang nakikita ko dito is you will achieve itong sitwasyon na to. Maaaring ito is a dealing or collaboration with someone or maybe a new work, a new activity. You will success, as in. Kung ito is related sa iyong mga activity or may mga gagawin ka na, ifo-focus mo talaga yung time at focus mo yung hard work mo doon, you will be success
Ang nakikita ko dito kasi is you will success by the of half of a year? Half of a year? Half? June. June ang nakikita ko dito eh. Kung ano man tong hardworking na gagawin mo sa buhay mo, na magbibigay ka ng effort, kahit na makakaramdam ka kasi daw dito ng pagod. Pero, try your best to give effort dito sa sitwasyon na to kasi you will receive a reward dito. You will receive a reward. Best result to. Best result. If you give an effort to something, the best result is coming. Yun ang nakita ko dito. Kung ano man ito sa buhay mo, new work, new job, something, ibibigay mo yung hard work and focus, maaring practice, talent, learning, or developing, or trabaho, pagkakaperahan, something ganun. Ako nakita. Kasi you will receive talaga ng achievement dito. Iba dito makaka-receive kayo ng kumbaga, kung ano yung itinrabaho nyo, yun din ang anihin nyo. Kaya ibigay nyo yung best effort nyo dito sa sitwasyon na to. Kasi it's an achievement, it's more on achievement, it's a victory and success. Ako nakita, kasi iba dito is mangyari to by next year, no? Iba dito is, meron akong collaboration na nakikita and dealing, no, with something na either this coming 3 days, 3 weeks, 3 months, or by next year of March. Ako nakikita. May mga gagawin ka na isang situation na there's a growth. Maaari may mag-aaral or merong practice or basta ikaka-growth nyo itong situation na to. Best result, as in the best result. Kumbaga, this is a goal na achievement na parang hindi yung you will become a center of attention. Kumbaga, yung parang it's more on celebration, maraming tao, tapos, ano ba to? Parang, ang nakita ko kasi dun parang, pagwawagi, itong nakikita ko pagwawagi. This is a well-wisher para sa'yo, itong sitwasyon na to. Iba dito siguro maraming susuporta sa'yo, no? Handun siguro yung mga kasamaan mo sa trabaho or your friend, ganyan, baka susuportahan ka dito sa part na to. May bibigyan ka ng effort ang nakita ko dito. Iba dito is like a teamwork, ako nakikita. Yung iba is, babalik yung strength nyo and confident. Yan. As in, parang handun ka sa level up sa'yo. Ito, mangyari. 5 of coins, please show me. Diba dito makaka-receive kayo ng valuable things. Gift, ganyan. O tulong. Wag naman ikaw kasi, alam mo ikaw, yung tao na pag tumulong ka, binibigay mo yung effort mo talaga. Wag naman puro ganun siya. Magtingin ka rin sa sarili mo, ha? Kumbaga, tingnan mo rin yung sarili mo. Hindi ko naman sinasabi na wag na magkuripot. It's need is balance. Lalo na when it comes to a relationship, kailangan din ng balance, ha? Kumbaga, 50-50, ganun. Okay naman, pero nasa sa inyo pa rin yun kung ano yung gusto nyong gawin sa buhay nyo. Kasi buhay nyo yan, di ba? Andun pa rin yun. Kayo pa rin ang gagawa at magmamaneho ng inyong sariling sasakyan, di ba? Ang nakikita ko sa'yo dito, Taurus, andito kasi sa situation na alam mo yung kahit na malungkot ka, kahit na may mga sadness na nararamdaman, iniisip every night, 'di ba? May mga sitwasyon na you want to end this something in your life. Pero ang nakita ko sa iyo is alam mo yung hindi mo pinapakita sa kanila na minsan nasasaktan ka,
na minsan, kasi ayaw mong makita nila yon. Nalulungkot ka, nag-iisip ka. Ganun ang nakikita ko sa'yo. Siguro it's time to open up kung may nararamdaman ka mga lungkot or kasi this November may mga loneliness ka or sad ka na pagdadaanan, no? This time. Siguro andun yung magiging emotion ka, no? Pero hindi ko nakakita na ipapakita mo eh. Ano pwede ko malaman? May tao daw na hindi ka gusto or may tao dito na maiinggit sa'yo. Okay. Meron. Oh God. Tapos na ba to? Kasi nakita ko sa yung mga bad decision eh. Very good. Okay ba, ibig sabihin in the past, ang dami mong bad decision na naganap in your life, ano? Kasi andun yung pagtitiis. No, andun yung pagtitiis, andun yung part na ikaw yung more on nag-give dito sa situation na to. Pero this time is, andun na yung dinadepensa mo na yung sarili mo, you put boundaries, or you need to put boundaries, no? Protektahan mo yung sarili mo. Kailangan dito is a strong will. Nakita ko naman is, nandito ka na naman sa sitwasyon mo na you are taking to the higher path because in the past, it's more on bad decision, you are trapped, no? Hindi yung na-overwhelm ka masyado sa mga sitwasyon na nararanasan mo in the past, diba? Yung mga sitwasyon na ang akala mo, yun na, hindi pala. Akala mo para sa'yo, hindi pala. And this time, nakita ko naman, you keep your feelings sa nakita ko ngayon. O you need to keep your feelings sa ngayon. Kumbaga, din na yung magiging tahimik na yung life mo this time by November. May katahimikan na ako nakikita. Marirelease mo na yung mga anxiety, stress, emotions na mararamdaman mo. Handun na yung sitwasyon na magkakaroon ng balancing. You're bringing balance or you need to bring balance na sa lahat ng bagay, no? Kumbaga, tama na muna yung pagtitiis. Pero this time kasi hindi ko na nakikita yung pagtitiis mo dito. It's more on balancing ang nakikita ko sa'yo right now. And you need to follow your heart, no, in a good way sa nakita ko ito. May mga gusto ka na rin kasing gawin sa buhay mo. Kumbaga magkakaroon na ng peaceful mind ako nakita sa iyo after na mga bad decision na nangyari in the past. Kumbaga, ano na to, returning to a reality ka na again, no? Sa nakita ko dito. Back to normal ka na naman. It's good, very good. Very good na nakita ko sa'yo. Makakaraos ka na. Kumbaga, doon na yung magkakaroon na acceptance sa mga bagay na ikaw is nasaktan. Sa mga bagay na pinagdaanan mo. Or you need to accept something, ha? Ano yung hermit? Parang may malungkot ako nakikita. Bakit ganun? Parang nakita ko na tao na parang you feel incomplete. Alam mo yun? Yung kahit na nasa iyo na yung lahat o hindi man nasa iyo yung lahat, parang may kulang. Parang iba dito nakakaramdam, parang may something, parang may kulang sa akin. Yung parang may hinahanap ka. Ganun. Yung iba ha, hindi kayo lahat, pero yun may nakita akong ganun na parang may kulang sa'yo. Tapos na yan. Ano daw magbabago sa buhay mo? Okay. Sa ngayon, yung iba sa inyo, ang nakita ko this November, makakaranas daw kayo ng malilito kayo sa ibang bagay, sa ibang aspeto ng buhay mo. Sa mga pagbabago actually, no? Mga pagbabago ng buhay. May pagkalito, ako nakikita. Kumbaga, pag-iisipan nyo daw itong sitwasyon na to, either sa inyong mga directions in life, saan ba ako, sa kaliwa ba ako o sa kanan, ganyan. No? Ang nakikita ko sa iyo, may mga bagay na ikaw is malilito. This time of November at pag-iisipan mo siya ng maigi dito. Sa iba dito, maaring ito is
pag-iiba ng landas in life, o kaya trabaho sa iba, no? Pwede ko bang magja-jungling daw kayo? Ah, okay. Yung iba is malilito kayo sa pagpili ng inyong pakikisamahan. Mga bagong tao or a past person or tao na meron kayo sa ngayon. Andun yung pagkalito. Magkakaroon sa inyo ng choices in life. Trabaho man ito, tao man ito, relasyon man ito, or situation na gusto niyo mabago sa buhay niyo. Malilito na kayo, pero basta you need to choose smart, ha? Para hindi na mangyari yung nakikita, yung dati sa inyo. May mga bago na daw kayong makakasalamuha. Yan, siguro it's more on attraction. Maaring mauwi sa love, no? Sa iba dito. Ganyan. Meron ako nakikita na someone want ng bonding or union sa'yo, no? Bagong tao. Ako nakikita. Iba naman dito is a past person na maaring nalilito nga kayo, diba? Na kung sino ang pipiliin nyo sa dalawa. The new or the past, ganyan. Or yung current, ganyan. Ang nakita ko, may pagkalito. Hindi man to person, trabaho man ito, or friendship man ito, ganyan. Nakita ko, parang nandun ka pa sa still waiting pa to sa mga enlightenment, kung ano ba talaga. Kumbaga, kung ito is sa tao, is kailangan ko na bang mag-sacrifice at i-accept ang mga part na yun at mag-move on, yung mga ganun. Magkakaroon kayo ng mga pagkalitong decision sa buhay nyo this time by November, kung saang aspeto man ng buhay yan. Ingat ka, ha, basta you need to trust your intuition para hindi ka magkamali sa buhay. Tandaan mo, we have the two faces, friend, ha. Meron tayong cat, diba? Someone is having stupid daw. Tingnan natin si Three of Swords. Kasi mahirap yung mauwi ka sa Three of Swords, diba? Pero kayo pa rin kasi magdedesisyon dito, ha. I'm only the guidance. Gagawin nyo or hindi, it's okay, it's fine. Diba? Walang problema sa akin yan. Kayo pa rin ang gagawa nito. Wala sa akin ng desisyon ninyo. Ano yan? Tapos na? Hindi pa daw. Okay, by this November, sa nakita ko dito, handito yung, is an unexpected, no? Unexpected of emotion. Na maaring ikaw is masad, maaring there's a burden, problema, struggle in life, na magkakaroon ka ng mga frustration, and then you hiding your feelings. You are in a pain, pero you hiding yung feelings mo. Andito rin yung situation na maaring hindi magkakaroon ng pagkakaintindihan to your family, to your relationship, o kasama sa trabaho man yan, or past relationship man yan. Meron kang, iba dito is makakaranas sa mga depression, heartache, pagkalito talaga, ay nakita yun, disappointment, intense, or emotional pain, or a trauma. I hope walang mawala. Okay? I hope walang mawalang buhay. Hindi ko naman sinasabi na may mamamatay. Pero, syempre ayoko naman sabihin. Pero wala naman ako nakikita. No, I hope naman. Hindi naman ako Diyos. Sinasabi ko lang yung sinasabi ko, ah. Marami kasi nagsasabi, bakit Diyos ka ba? Sabi, oh my God. Diyos ko. Ano nyo nga, paki-rewind nyo nga yung mga, yung mga nagsasabi na gano'n, ha. Wala akong sinasabi dito. Sinasabi ko yung nasa card, ha. May nakikita rin ako na
Mag-ingat kayo when it comes sa mata nyo, no? Maaring may mga more on lalabo yung mata or may kailangan na i-fix no? I-fix yung mata. Ano ba yan? Walang nagpapadoktor. Kasi may nakita kasi, hindi ko alam kung magpapadoktor siya, mako-confine or mapaparalyze. Ha? Mm-mm. Kung may mga nararamdaman na kayo, magpa-check up na kayo. No? Sa nakita ko dito. Kung kayo is may mga sakit sa puso, magpa-check na kayo. Kung kayo is may mga problema sa mata, pa-check na kayo. Is more on burden, something loss ang nakikita ko kasi dito Ang dami kasi akong tao na nakikita. Maraming tao. Promise. Mag-ingat talaga kayo kasi ang nakita ko dito it's a bad sign. Ako nakikita. May mga burden, madaming tao, iyak, frustration, di sa negative also. Meron ka isang sitwasyon na natatrap ka or matatrap ka. Kasi may nakita ko na madaming tao. Hindi ko alam kung ano yung tao na yun. I hope walang talaga. Kasi it's more on pain ako nakikita. Tingnan natin. 10 of Cups. Malaki man o maliit itong part na to, ha? Pero andyan naman si Lord. Daming lumabas na card, ha? May aalis. Daing tao. Iba dito is magiging busy. Makakaramdam talaga kayo ng sadness. May mga tao na magsusuporta sa'yo this time sa nakita ko dito. And then, merong isang cycle ng buhay mo. Ikaw or malapit sa puso mo, merong cycle ng buhay mo na mag-e-end. The beginning of a cycle is mag-e-enter na sa'yo. May mag-e-end sa buhay mo. Kumbaga, mag-change yung cycle kasi ng buhay mo this time no? Sa iba dito is a good news. Sa iba dito siguro is ay lumilindol. Nalo. Yung iba dito kasi is may sadness ako nakikita. Oo, may sadness. Sana pass na to sana pass. No, may namatay. Kung may namatay na, yung nagre-ring na naman yung tenga ko. Kung may namatay, thank you po. Kung may namatay in the past, it's good, no? Kung wala pa, I hope wala, no? I hope wala. Pero may nakita kasi ako na may paalis. I hope wala talaga. Hindi ko naman sinasabi na. Pero ang daming tao kasi ako nakikita Sa iba is a successful. Sa iba naman is a bad. No? Sa iba dito is an opportunity. Maaring iba is aalis kayo sa inyong current na sitwasyon ngayon at mag-iiba kayo ng landas. Sa iba sa iba ganun. Meron ako nakita na mga galit sa'yo, galit at inggit. Kailangan sa'yo ng strong will sa ngayon. May mga challenge na darating sa buhay mo. And then, you need to manindigan ka kung alam mong tama ka. And then, protektahan mo yung sarili mo, syempre. May mga, kasi dito, forceful. Ako nakikita dito. Kumbaga, may mga tao rin na nag-under attack. No? Ingat-ingat. Fire sign, Pisces, is more on fire sign. Capricorn, Leo. Is fire sign, palaging fire sign nakikita ko dito. The Leo, Pisces. Well, wala naman dito ang Aries also. Aries, we have an Aries.
Tingnan natin si Ace of Swords. Anak, dito ka anak sa balikat ni Mami. Okay. Ano pwede ko malaman kay? Maaaring iba dito may mga malalaman o may mga madidiscover kayo. O may mga malalaman kayong something na katotohanan. Para saan? Ano mangyayari dito sa ano? Naku, patay na. Naloko na. Tapos na po to. Naaching ako. Sorry po. Mari may makikipag-usap sa'yo sa nakita ko dito. Iba dito is a family. Iba dito kasama sa trabaho or karelasyon. May makikipag-usap sa'yo. Maari may malalaman ka katotohanan. May tao dito na they want a new beginning again sa'yo. Handun yung nagigilty siya. May self-hate siya or handun siya sa situation na actually hindi maganda. May makikipag-ayos kasi. Ako na nakikita dito. May makikipag-ayos daw sa'yo. Tapos, pero, ang nakikita ko dito is wala na yung tiwala. No? Or hindi na siya pwedeng pagkatiwalaan. Pero nasa sa inyo pa rito, wala sa akin ng desisyon. Sasabihin ko yung nasa card ha. Ang nakita ko sa kanya is hindi ko makita sa kanya kung ibibigay niya sa'yo yung love. Kung this is a love, kung love na in-expect mo, it's a no. No? Sa ngayon is a no sa nakikita ko dito ha. It's a no pa. Yeah, may talking. They care, pero hindi totally hindi siya totally giving a full of love sa nakita ko dito. Pero gusto niya ng new beginning uli sa'yo sa nakita ko dito. If this is kung ito is a person, na new person, ang nakita ko rin dito sa tao na to is hindi ko pa rin, either ikaw or siya, is hindi ko pa rin nakikita yung love. Siguro getting to know each other, ganyan, no, sa nakita ko dito. Maaaring itong tao na to is mas matanda sa'yo, no, sa nakita ko. Either 1 year old up or more than pa or 2, something ganyan. Akong nakikita sa kanya. May iba akong nakikita na hindi ko alam kung nasa ibang bansa siya or ibang lahi siya. Ganun nakita ko. Parang ikaw is hindi ka gaano nagkakatrust sa kanya or nagkakaroon ka ng doubt dito. Kaya hindi ko pa nakikita siguro yung feelings, no? Or vice versa tayo. Ganun nakikita ko. Din yung getting to know each other kasi ako nakikita dito eh. Maaaring nag-aalala ka, ganyan. Na baka itong tao to is basta you need to trust your intuition lang ha. Nako. Tapos na to. Oh, thank you. Yung iba dito is you are moving on and focusing now to yourself and starting a new beginning when it comes to your life. Andito na yung nagigib effort ka more sa trabaho mo, sa stability mo, ganyan. Kasi you're starting no, dito. Maaaring iba dito is mayroon na kayong gagawin na isang bagay sa buhay nyo na it's more on successful kasi ako nakikita dito. It's more on growth. Kung kayo is mag-business or
or magbabago kayo ng trabaho, no? Sa nakita ko dito. Or kung ano man yung ibibigay niya ng effort, practice, talent, skill, developing, or something, or hardworking, or learning man yan, it will grow in a good way, no? Sa nakikita ko dito. It's more on successful. Kung this is a person in the past, ako nakikita dito, someone kasi is gagawin the past or a new person ito ha. May tao kasi dito na gagawin daw niya ang lahat. Gagawin niya ang lahat. Papahalagahan ka niya. Kasi may reconciliation ako nakikita. Reconciliation. Someone want a communication. They want a new beginning sa'yo. They want to give effort something. Either this is new person man ito or a past person. Gigib daw niya yung effort niya sa'yo. Mahalaga ka daw sa kanya. No, sa nakikita ko ito. Pero, ang nakikita ko dito, past or new person man ito, sa nakita ko, meron siyang itinatago na hindi mo alam. Yun na nakita ko or vice versa. Kasi may pagiging masikret ako nakikita. Titingnan natin. They want a new horizon. There's a new horizon. Ingat kayo, masakit ba likod niya? Oo, diba? The lovers, pwede kong malaman kay lovers para... Ala? Oh my God. Kakaroon ka daw ng choices when it comes to a love. Magkakaroon ka ng choices talaga. When it comes to a love, just as a choices ka na magaganap. Also, the love and sa mga pagkakaperahan, bagong trabaho, bagong business man yan, magkakaroon daw kayo ng choices. No? Malilito kayo, may pagkalito. Ang nakikita ko rin dito is may tao talaga dito na may hidden motive or hidden agenda sa'yo. There's a person, ako na nakita dito na disconnected na totally sa'yo or maaaring karoon ng separation in the past na maaaring connect sa'yo at makikipag-reconciliation sa'yo. Pero ang nakikita ko sa kanya is lulukohin ka niya. Pero nasa sa'yo, you need to trust your intuition. Wala sa akin ang ano. Pero ang sasabihin dito lang uulitin ko yung mga hindi nakakaintindi. Kung ano yung nakikita ko dito, yun ang sasabihin ko. Gawin nyo o hindi nyo gawin, I don't care. Ha? Siguro kailangan, may tao ako dito nakita na hindi natututo. Okay, na hindi nagtatrust sa intuition nila. May tao dito na hindi pa nalelearn, na natututo sa nakaraan. Okay? It's your choice. Pahalaga nyo yung sarili nyo. Know your worth. Okay? Kasi kayo ang gagawa ng inyong cycle ng buhay. Arigato namaste. God bless.